Ayan guys, welcome back po muli dito po sa atin pong munting channel reaction at opinion. Ang ating bibigyan ngayon ng reaction at opinion mga kababayan ko ay ito pong nangyayari ngayon sa ating pong bansa. Ay talagang parang hindi na po natin ito masisikmura sa mga panahong ito mga kababayan. Kung kayo po ay lagi pong nanood sa mga balita, sa mga social media, sa mainstream media ay talagang masasabi po natin na hindi na po talaga natin kayang kumbaga sa pagkain na hindi na natin ito kayang kainin mga kababayan. Akalain mo kakapalit lamang ng Lunes ng liderato ng Senado, aba, may nabalitaan na naman tayo mga kababayan. Ito na naman ang panibagong balita na may kudita na naman daw sa darating na Lunes, May 18, 2026. So, grabe na talaga ang politika dito sa ating bayan mga kababayan ko. So ano na ba itong nangyayari ngayon? Talagang ngayon ko lang po ito naranasan, nasaksihan, nakita ang ganitong kagulong pamamahala sa ating pong bayan mga kababayan. Kung tayo po nung panahon ni dating President Rodrigo Duterte, sa kanya pong pag-upo ay talagang nabulabog po tayo dahil makikita naman po natin, hindi naman po talaga natin mapagkaila na marami pong naapektuhan noon na mga hindi lamang po mga drug addict, hindi lamang po mga poser, mga drug lord, kundi maging ang mga pamilya po nito mga kababayan. Oo, marami pong umiyak, marami pong namatay. So, pero sa kabilang banda, marami na rin pong natuwa dahil nga biglang nagkaroon po ng katahimikan yung ating pong bayan, yung mga dati pong mga holdupper, mga dati pong mga drug addict na akala mo mga siga, pagpalakad-lakad sa kalsada ay bigla pong nawala. At yung mga mayayabang dati, talagang bigla po silang nawala. Yung mga karnaper, mga manluloko ay nagkawalaan po yun sa panahon ni President Rodrigo Duterte. At sa ngayon mga kababayan, itong administrasyon na pumalit mga kababayan ay talagang ito po ay napakagulo talaga mga kababayan. Unang-una, sila po ay nagkaroon po ng unity team. So ilang buwan lamang po yata yon o inabot din naman yata ng isang taon yung kanilang pagiging unity team ni Marcos at ni VP Sara Duterte. At after 1 year nga yata ay nagkahiwalay na sila. At doon na po nagsimula na po talaga yung kanilang bangayan. Hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy po yan. At ang masakit po dito na katotohanan, mga kababayan, yung mga dating ayaw kay Marcos, ngayon ay halatado na mga kakampi ni Marcos. Di ba ang kakampi noon ni Marcos bago mag-eleksyon ng presidential election ay itong mga Duterte. Kaya nga landslide sila . 30 million votes ang nakuha ni Marcos. Tapos yung kay Inday Sara Duterte ay 31 million. So ibig sabihin talagang majority noon yung Duterte Marcos. Pero bigla nga po yan na bago nang sila po ay nagkahiwalay na po ng landas. Yung dati na kanila pong tinambakan sa mga boto, yung tinatawag po nating mga pinklawan, mga dilawan, ay nasa panig na ngayon ng mga loyalista.
nasa panig na ngayon ni Marcos. So yun po yung nakapagtataka. Oo. Talaga namang yung sila po dati, yung mga maiingay, ngayon sila po yung tahimik. Kaya ang lumalabas ngayon dito sa ating bayan, ang kalaban ng administrasyong Marcos ay hindi na po yung mapinklawan o dilawan, kundi yung mga tinatawag na DDS. Loyalista versus DDS. Tapos itong mga pinklawan at saka dilawan, nasa tahimik lang sila, tahimik. Diba? Feeling safe. Oo. Nasa safety lang sila. Oo. So, nasa safety sila, pero halatang halata na doon sila ngayon kumakampi kay Marcos. Oo. So dito, balik po tayo mga kababayan, dito po sa issue ng kudita o panibagong kudita. So, ito nga po, maging si napanood ko rin po kanina itong ating pong yung ating pong Senate President ngayon sa kasalukuyan na si Peter Alan Cayetano ay naghayag din po ng kanya pong saloobin tungkol po sa mangyayaring kudita na naman, mga kababayan. Pero dito po sa ating pong panonoorin, dito po kay Eric Siles ay talagang kanya po itong kinumpirm na talagang mayroon nga pong usap-usapan na ganon. So ito po ay panoorin po muna natin ang sinasabi po dito ni Ka Eric, mga kababayan. Bigyan natin ito ng paliwanag at pananaw ang inihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sabi niya, inaamin niya sa kanyang Facebook Live na mayroong pagbabanta at maniobra. Siyempre, sino pa? Di si Marcos at ang grupo ng sindikato. Ang mga maleta at mga tunitonidadang pera gumagalaw na. Bakit? Kailangan po tanggalin muli si Senator Alan Peter Cayetano at ang lumalabas na pangalan, iluluklok si Mig Zubiri sa Lunes. Monday po, May 18, ay ang pagsisimula ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court minus Senator Bato de la Rosa. Wala po si Senator Bato de la Rosa, so there are only 12 actual senators in the majority block. So, manipis. Manipis, ano? Kasi kung si JB Ejercito ay naligawan na at wala namang paninindigan talaga yung kulukoy na yan, at si Mig Zubiri tatawid na rin, papunta kina Tito Soto balik, so 11 po sila. 11 and 12, di 23. Pero ang required majority for you to control leadership and committee chairperson at buong pamunuan sa Senado, you should have a minimum of 13 senators. So napagbutuhan na po yon, in the plenary, 13 sila. Sila Senator Alan Peter Cayetano. Pero wala ngayon si Senator Bato de la Rosa eh. So may nililigawan, may ginagapang. At sino po mga ito? Number one, hindi ito sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, pero ito ay mga insider information. Huwag nyo nang tanungin. Sino nagbigay nito? Number one, ang magkapatid na Villar, Camille and Mark Villar, ay tinatakot tungkol po sa corporate fraud or kaso ng pandaraya sa negosyo nila. Yun pong pinakasimple. At para hindi daw ito lumala at maapektuhan ang bilyones ng mga Villar, kailangan nilang bumalik at makipag-cooperate sa grupo nila Tuta Soto at nila Ping Lacson at nito nila Virus, nila Pangilinan, at ng grupo na binubuo na muling agawin ang majority block from the current majority senators. So dalawa yun, ano? So kung tumawid ang magkapatid na Villar at sila po ay natakot at matatakot dito sa panggigipit patungkol sa kanilang negosyo ng pamilya nila, at least nagprangka na si Kay Eric. So 2 plus 9, sila Tuta Soto, 11 plus 2. Itong si Mig Zubiri na taga Mindanao, pero parang wala man to pagmamahal sa interes ng Mindanao at ng katotohanan. At si JB Ejercito, 13 na po sila. Yan ay kung papayag ang magkapatid na Villar.
So hindi pa sigurado, hindi pa po. So yun kung talaga papayag. Siguro naman, hindi ko lang din alam. Kasi kung gigipitin nga sila doon po sa kaso na isinampa sa kanila, ay dito talaga sila ngayon may mili kung lalabanan nila yung kaso nila o bumaliktad na lamang uli. Diba? Kasi bumaliktad na sila dati eh. Sa panahon ni Soto. Imbis na kumampi sila doon sa minority, na Alan Peter Cayetano, ay nandoon sila kay Tito Soto. So ngayon, lumipat nga sila dito kay Cayetano. Tapos ngayon, lilipat na naman sila. Aba, ano yung sasabihin ng tao sa kanila, yung mga bumuto sa kanila? 'Di ba? So, siguro naman mayroon namang kahihiyan ito, yung 2 bilyar na ito. Oo. Kasi akalain mo, 1 linggo pa lang. Oo. Ilang araw pa lang na nakaupo si Alan Peter Cayetano, lilipat na naman sila. So ano yung magiging tingin ngayon ng mga tao sa kanila kung ganyan sila? 'Di ba? So lalong ipinapahiya nila ang kanilang mga sarili sa mga Pilipino na ganyan pala sila. Hindi mapagkatiwalaan. Walang paninindigan. Oo. Kumbaga, hindi marunong lumaban. Oo. Kundi kapag tinakot ng kalaban, suko agad. So siguro naman ay hindi naman ganito yung mga bilyar. Oo. At sana nga hindi ganito yung mga bilyar, mga kababayan. Kasi kung sila ay magpadala uli sa pananakot nitong mga magnanakaw, oo, kasi talagang lantaran naman talaga yung ginawang pagnanakaw dito sa administrasyong ito. So sino ba yung magtatakot sa kanila? 'Di ba? Yung taga-administrasyon siyempre. Walang ibang magtatakot diyan sa kanila. Oo. Sino ba ngayon inaakusahan doon sa flood control? 'Di ba taga-administrasyon? So, yung administrasyon lang ang pwedeng manakot sa kanila. So ngayon, kung sila ay magpatakot, ay dito natin talaga malalaman kung anong klaseng mga tao itong mga bilyar. Pero sana naman manindigan sila, hindi alang-alang sa kanilang mga sarili, kundi alang-alang sa bansang Pilipinas, alang-alang sa sambayanang Pilipino. Hindi bagamat ito ay binigyan ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, pero sinabi niya, there are money overs. Money and over. Pera at over. Ang ibig sabihin ng over, tinatakot. Ginugulat-gulat. So, magkapatid na bilyar. Isa pa, si Senator Loren Ligarda. Ino-offer sa kanya, term sharing. Hindi ito sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Mauuna, mag-Senate President mo na si si Mig Zubiri, and then after pagpasok po ng first quarter of 2027, si Loren Ligarda naman. Gentleman's agreement baga. At hindi na dudurugin ng administrasyon ni Marcos si Congressman Leandro Libeste tungkol sa tinatarget nilang patawan ng penalty tungkol sa 20 billion pesos di umano na kakulangan sa mga pagbabayad sa kontrata ng solar energy sa Department of Energy. So, anak yan ni Senator Loren Ligarda, itong maingay at matapang din na si Congressman Leandro Libeste. So, term sharing plus ang anak hindi nadudurugin sa mga kaso kapareho sa mga Villar. Wow, ang dumi ng politika, no? Loren Ligarda, Mark Villar, and Camille. Hindi lang madumi ka, Eric, nakakasulasok pa. Oo. Mabaho pa sa imbornal ang ating politika
sa ngayon kung ganun uli ang mangyayari, mga kababayan. Villar, kung tumawid ito, 3. Plus 9 sila Tito Soto, 12. Plus Subiri and JB Ercito na babalik sa linya ng majority nila, kung sakaling mangyari, 14. Ang maiiwan, kung minus 3, siyam ulit. No? Tama ba? Siyam. Si Pia Cayetano lang po ang maiiwan dahil kapatid nga po niya si Alan Peter Cayetano. Can this be possible? Posible. Pero ibang bagay po kung mangyayari. Mukhang may natutunugan si Ka Erika kasi itong si Boy Tartar, si Ronald Lamas, na ang kanyang Yung best friend ni Reza Hontiveros. ngipin at bunganga pinagtampuhan ng toothbrush. Mayabang ka lang, Ka Eric, dahil maganda. Original ba yung ipin mo, Ka Eric? Mukhang original, eh, oh. Walang kasira-sira. Ngipin mo. Itong si Boy Tartar, itong BFF ni Hontiveros, yun pong sinasabi niya, abangan sa May 18 sa Lunes, magkakaroon ng balita sa Senado. Wow! Akala mo, propeta, no? Propeta ng kabulastugan, itong si Boy Tartar. But kidding aside, sabi ko kanina, possibility, yes. In actual realization, hindi pa sigurado na mangyayari ito. Pero ginagapang na. May money over nga, no, di ba? Instead na money over. Pero hindi na kailangan ng pera ni Loren Legarda at ni Camille and Mark Villar. Mukhang dito yan sa arigluhan na pupunta. Of course, iniipit din si Senator Jingo Estrada. Iniipit din si Senator Chis Escudero, si Senator Joel Villanueva. Yun. Sa kadahilanang ito, manipis ang majority bloc, lalo pat hindi kompleto physically ang isa sa kanila na si Senator Bato de la Rosa dahil gustong ipadukot ni Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang mga alipores at ipapatapon doon sa ICC detention facility kay Pangulong Rodrigo Duterte. But ang taong bayan nakamatyag, nakamasid. At election year na po, pagdating ng 2027, October, magpa-file ng Certificate of Candidacy. So, isang taon na lang mahigit, papasok na po ang election year for 2028. I think JB Ejercito and Mig Subiri are re-electionists. Ganon din yata si Gatchalian. May isa pa siyang termino. And si Loren Legarda. At I think si Mark Villar. 5 or 6 senators dyan they need a clear support base which the Duterte political camp and political base can deliver. In Mindanao alone and in the Visayas area, hindi po bababa sa mga 20 to 25 million siguro ang botante na pumapabor sa Duterte group sa area na yan. Mindanao and bahagi ng Visayas. Sa Metro Manila, ganon din. Hindi yan bababa sa mga 5 milyon din ang or mahigit pa sumusuporta sa mga Duterte. So that's around 30 million political base kapag ikaw ay tumatakbo sa pagkasenado o sa pagkasenador o bilang magiging bahagi ka ng Senado, that is a national elections. These are factors that may affect the realignment and alignment of forces sa politika sa Senado. Third point natin, mga kababayan. Ang gusto nila Tito Soto at nila Ping Lacson, who are acting as special agents, ang core group nila si Hontiveros, si Pangilinan, si Bam Aquino, ay makokontrol nila ang liderato sa Senado dahil pareho sila ng agenda ni Marcos at nila Romualdez. And what is that? Durugin ang Duterte leadership. At kailangan hindi na isang Duterte ang magiging presidente sa 2028. Oo, kasi kapag si BP Sara ang makaupo, ay sigurado may makakulong dito
sa grupo nila Marcos. Oo, dahil nga sa napakalaking iskandalo o sa napakalaking magnanakaw in Philippine history, itong flood control scam. So, kaya talagang gagawa sila ngayon ng paraan para itong mga Duterte o si Vice President Sara Duterte ay hindi makaupo bilang presidente. Kasi talagang ay talagang hindi ito pabayaan ni BP Sara na itong mga magnanakaw na ito na tatampisaw ngayon, no, sa sarap dahil sa mga mali-malitang pera ay manatili sa kanilang kasiyahan, mga kababayan. Oo, talagang hahabulin ito ni BP Sara kapag siya ay nakaupo bilang presidente. Kaya itong talagang mga anti-Duterte ay talagang todo ngayon ang kanilang ginagawang pamamaraan para lang ay ma-eliminate itong mga Duterte, mga kababayan. Kaya, ngayon pa lang ay dapat durugin na si Sara Duterte kung hindi man kaagad makukuha ang 24 senators, ang 16 senators to convict her, at least durug na durug siya sa loob ng impeachment court sa Senado. That is a minimum objective. But over and above that, bakit itinutulak ang maniobra dito sa realignment ng mga senador at panibagong kodeta sa liderato ng Senado? Sapagkat gustong pagtakpan at saraduhan ng lubusan ni Marcos Jr. at ng kanyang sindikato sa gobyerno niya ang Senate Blue Ribbon Committee investigation, kung saan sa panibagong realignment ng mga senador sa majority block, pwedeng mabubuksan at magkakaroon ng panibagong pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee na yan po ang panawagan ng mamamayan upang magkapagbigay ng testigo, salaysay at pahayag si Ginoong Saldico even if he is abroad through Zoom or through video conferencing. Ito yung ayaw na mangyari nila Lacson noon, na through Zoom or video conference ay kanilang papayagan na itong si Saldico ay makapagsalita. Oo, kung matuloy, oo, kung hindi matuloy itong kanilang pagkukudita na naman, oo, talagang manginginig sila rito. Dahil itong si Saldico ay talagang makapagsalita na ito through Zoom. Oo, kasi talagang kung ano yung pagkakasunduan dyan sa Senado, through majority, ay yun talaga yung masusunod. Kasi magbubutuhan sila dyan. Ngayon, kung sila Alan Peter Cayetano ang majority dyan, ay talagang gagawa sila ng resolusyon na itong si Saldico ay pwedeng makapagsalita through online, through video call. So ito ngayon yung masakit na katotohanan na babalandra doon sa mga kontra para imbestigahan ng tuloy-tuloy itong flood control scam. Nako. Marami ang mapipiga dyan at marami ang madudurog dyan sa pagsasalita ni Saldico, no? Didetalyehin niya ngayon yan. Maliban kay Saldico, ang kanyang 18 and more security personnel ay papasok din sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. At maraming detalye ang magko-corroborate at magbibigay ng patutuo sa ibubunyag ni Ginoong Saldico. Di po ba? Ganon din po ang mag-asawang Diskaya that they can now reveal the so-called blue book ng kurakot ng mga kongresista sa pamumuno ni Romualdez kung paano kinukutungan ang mga kontraktor at ibinibenta ang mga proyekto. Of course, hindi lang kay Romualdez pakinabang yun. Included po si Marcos Jr. dyan, mga kababayan. So, papatistiguhin sila. So, maliban pa dito, ang isang undersecretary
na ngayon ay lumapit na kay Congressman Leandro Liveste at nakita na nga ang mga text message exchanges nila ni Ginoong Marcos na binibigyan siya ng instruction paano ibodega at kamadahin ang mali-malitang mga pera na to. We're talking about Undersecretary dati ni Marcos sa Malacanang na kanyang liaison at tagapag-ugnay sa Kongreso, si Yusek Adrian Bersamin. Ipapatawag din po ito. Si Governor Chavit Singson. Itong si Bersamin, itong ayaw ipatawag ni Lacson. Oo, kasi kung pinatawag niya ito, baka nagkaroon na talaga ng linaw ang investigasyon dito sa Blue Ribbon Committee. Pero ayaw niya nga ipatawag kaya talagang masasabi talaga natin na nandoon yung takipan talaga, no, sa panahon ni Lacson at nito ni Soto pagdating dito sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee sa flood control scam. Kaya, over and above, doon sa interes ni Marcos at ng kanyang mga alipores ng sindikato na madudurog ang mga Duterte at dudurugin ko at hindi ka na babangon pa muli si Sara Duterte sa baluktot na pamunuan ng Senado kung makokontrol nila ang dikta ng kumpas ng impeachment court trial. Over and above that ay ang pagsarado ng lubusan ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. Bingo! Yan ang agenda po nila Tito Soto, Ping Lacson, Hontiveros, Pangilinan, Bam Aquino at ng mga walang bayag na sa paninindigan na mga baluktot ang kaisipan ng mga senador na natatakot ipagtanggol ang katotohanan at dangal at integridad ng Senado. Masunod lamang ang kapritsyo nila sa pera, pundo, layaw at mga politikang marumi. Ito si Pangilinan, mga kababayan, ito po yung unang, di ba kung natandaan po ninyo na sinabi ni BP Sara noon na ipapahukay niya si Marcos doon sa libingan ng mga bayani. Pero ang unang-una po talaga na nagsabi po nito na ipahukay niya itong si Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani ay itong si Kiko Pangilinan, mga kababayan. Oo. Nung ipinalibing ni after 20 years nang ipinalibing ni dating Rodrigo Duterte itong si Marcos Sr. So galit na galit noon si Kiko Pangilinan. Ang sabi niya, kapag sila ang nasa pwesto na, maghintay lang kayo, ipapahukay namin yan si Marcos. So hindi, si BP Sara ang naunang nagsabi na ipahukay niya itong si Marcos Sr. kundi si Kiko Pangilinan, mga kababayan. Nandyan yan sa YouTube. Oo, na ipapahukay niya itong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Oo. So ngayon nagtataka tayo, bakit siya ngayon ay tahimik? Kakampi na ngayon ng mga Marcos, di ba? Walang isang salita, walang isang paninindigan itong mga politikong ito. Mga palpak talaga Ang kanilang ginagawa. But, hindi pa po sigurado na magkakaroon ng alignment. Pero kung pumorma itong si Boy Tartar, yung pinagtampuhan ng toothbrush ang kanyang bibig at ngipin, itong si Boy Sindikato din, na BFF ni Virus, parang sigurado siya na magkakaroon ng panibagong majority alignment and kudeta in the leadership of the Senate on Monday. Aba, pagbubukas ito, unang araw ito ng gagawin na pag-convene sa Senate Impeachment Court. Ibig sabihin, kumpirmado ang binabanggit ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagsigi na po ang maniobra. Ano ngayon? Sabado, Linggo hanggang umaga ng Lunes. Marami po ang magaganap. Marami po ang mangyayari. Ayan. But one thing is very sure. Galit na po ang taong bayan.
dito sa ginagawa ng mga baloktot na senador na to na walang paninindigan at walang prinsipyong tama at matuwid para sa taong bayan, yung mga grupo nila Tuta Soto, ni Iskol Bukol na to at nila Lacson, ang maniobra nila ay lalo pang magpapagalit sa mga mamamayang Pilipino. Instead na makabenepisyo si Marcos politically, mas lalo siyang ma-isolate at mas lalo po siyang makikita na tuso at tarantado at talagang walang matinong direksyon na ginagawa sa kanyang gobyerno kundi puro laro ng apoy ng maruming politika to demolish, destroy, and totally paralyze. Sigurado kung matutuloy man itong kodita sa Lunes, ang idadahilan nila dyan ay ito yung pag-alis ni Senador Bato de la Rosa dyan sa Senado na walang nakakaalam dahil hindi nga nahuli ng NBI. Ito yung kanilang idadahilan. 100% yan. Kasi hindi rin nila maidadahilan itong tungkol sa impeachment ni BP Sara kasi si Senador Alan Peter Cayetano mismo ang nagsabi na sa Lunes ay magkukonvene na sila bilang impeachment court dito po sa impeachment na inhihain kay BP Sara. So wala po silang ibang maidadahilan dyan. Kundi sigurado yan. Ang gagamitin nilang dahilan ay itong kaguluhan dyan sa Senado at yung pag-alis ni Bato de la Rosa dyan sa Senate custody, mga kababayan. The Duterte political camp. Yan po ang nakikita ng taong bayan sa kanya. Walang katinuan sa pamumuno, walang kakayanang maging maayos ang gobyerno, nalulubog ang ekonomiya at bumabagsak ang kabuhayan ng mamamayan, lubog sa utang, bagsak ang stock market, bagsak ang peso-dollar exchange rate, at lalong higit pa, lugmok na sa kahirapan ng mamamayan, maruming politika pa at demolition attack laban sa mga Duterte ang inaatupag ni Marcos Jr. Naniniwala po ako na mukhang mahihirapan silang ikumbinsi pa ang Villar na magkakapatid kasi kung ganito po ang gagawin nila, na ang ating mga senador ay hindi na makakapanindigan ng tama at matuwid at ng malaya, at ang mga personal na mga negosyo iniipit, edi dapat lumaban na kayo. Ipakita at ibulgar nyo na ganun po ang ginagawa ni Marcos kasi sapagkat pag nawala po sila sa poder at kapangyarihan, mapoprotektahan nyo naman ang inyong lehitimong mga negosyo. Tama. Kung kayo ngayon ay ginigipit ni Marcos, ilang 2 taon na lang siya. Di po ba? Pangalawa, matuwid at matapang ang paninindigan ni Lian Libeste. At ang taong bayan po ay maninindigan para sa kanya. So walang dapat ikatakot dyan si Senator Loren Legarda sapagkat kabayanihan po ang ginagawa ng kanyang anak na lumalaban sa katiwalian, korupsyon at kaabusuhan sa Kongreso the way that she should also be doing the same at the Senate. Lalo na nga siya ngayon ang number 2 in the position sa Senado, Senate President pro tempore. Wow! So sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, ang tinatakot nila, matagal ng takot ito, hindi na ito magpapasindak pa. Giving a hint kung sino pong tinatakot nila. Most likely Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, and Loren Legarda sa anak niya at yung magkapatid na Camille and Mark Villar. But, sabi nga natin, kapag sukdula na po ang kasamaan at maniobra sa maruming laro ng politika, ang mga malayang kaisipan ng mga miyembro ng Senado, hindi po malayong maninindigan ng tama, tapat at tuwid para sa sambayan ng Pilipino at sa dangal at integridad at kalayaan ng Senado. Mas doon po ako pumapanig. And who knows, baka madagdagan palalo ang sasama dito sa majority block nila Senator Alan Peter Cayetano kung si Mig Zubiri ay tumawid papunta sa kanila. Di po ba? O kaya, mananatili na lang abstain
at majority pa rin po sila. Kung iko-kumpara po dito ngayon kina Tito Soto, 12-1 at 12-11 sa butuhan. But I know there are also things that may happen patungkol sa nangyayari ngayon sa Korte Suprema on the urgent motion to resolve the issue of validity of the so-called ICC warrant of arrest to be implemented against Senator Bato de la Rosa. And even on the issue of Supreme Court na hinihingan siya ng desisyon kung tama ba at valid constitutionally, legally ang ginawa na binaluktot at binalahura na impeachment process sa House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte. Sundan at abangan po ang mga balita at talakayan with Ka Eric at samahan niyo ako sa mga pagpapaliwanag na ito. Yan guys, maraming salamat po sa inyo pong panonood. Ayan po, yan po yung atin pong abangan, no? Sa Lunes. So hindi po tayo mag-aabang dahil mayroon pong panibagong kudita na mangyayari. So ang aabangan po natin na yung katugunan po sa ating pong prayer na ito po yung mga masamang elemento. Oo. Na gustong pagtakpan yung katotohanan dyan sa Senado, lalong-lalo na itong flood control issue, ay hindi na po makabalik, mga kababayan. Kasi kapag gagawin po ito o magagawa po ito o makabalik ang mga taong ito, ay sigurado hindi na po natin alam kung ano po yung kahinatnan ng atin pong bayan, mga kababayan. So ako po ay confident na hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Ano man po yung katotohanan ay dapat na lumabas, lalong-lalo na po dito sa malawakang nakawan na naganap dito po sa administrasyon ni Bongbong Marcos, mga kababayan. So maraming salamat po sa inyo pong panonood. God bless us all. Like and subscribe po dito po sa atin pong channel. Maraming salamat.